pa rin kayo. Oo, kahit 20 years pa yan. Pero kahit siguro nga 20 years, attorney, 20 years, nagkaroon siya ng anak dito sa bago niyang boyfriend. Yung anak ba is ikilalanin pa, kumbaga dapat sa mata ng batas, tatay niya pa rin Yung legal husband. Ganun po yun, no? Oo, yung mga nagkaka-issue lang ngayon is, siyempre, minsan, yung legal wife, dahil matagal na nga sila, hindi na nga sila siguro nag-uusap ng kanyang legal husband. Pag nagkaanak na siya, ang ilalagay na niyang tatay sa birth certificate is yung bago niyang boyfriend. Okay? Pero sa dokumento lang po yun. Okay? Sa batas, okay, ang tatay po yung bata na yan is yung legal husband. kahit matagal na iwalay. Yes, yes, sir. For as long as the marriage is walang annulment, walang nullity of marriage, si legal husband ay tatay. And ang masakit dyan, para dun sa legal husband, in the event na siya ay namatay, magmamana yung itong bata na to. Kasi nga, sa mata ng bata, siya ay compulsory na magmamana. So, ito po sinabi ni Ma'am Banji Piado, correct, attorney, faithful is the key. Diba? Faithful is the key. Pero dun sa isang case po natin, yung regarding po sa at least, nasolusyonan po natin, bukas makukuha na po niya yung hinirap sa kanya ni Sergeant Maglia, no? Para po mabayaran na siya dun sa 333,000 at sa tulong din po, of course, sa Chief of Staff po sa anti-kidnapping. Makukuha na po ni Ma'am yung 333,000 na utang sa kanya. Ayan. At least, attorney, nagkaroon din tayo ng kalinawan about po dito sa usapin po na ito. Lalo na po yung sa mga sustento pa, iba pa yung mga kaso sustento. Pero at least ito yung sa pagiging, yung anak sa labas, yung sinasabi nilang anak sa labas. Di ba, attorney, hindi naman siya proper way na sabihin anak sa labas? Yes, Proper yes. na... Sa ngayon po, no, it used to be, no, ang ating Supreme Court ang ginagamit, ito rin naman kasi nakalagay sa batas, illegitimate children. Pero ang ating Supreme Court, kasi pag sinabi mong illegitimate ngayon, parang pangit yung connotation, no? Ayaw din ni Senator din na